time, marami rin akong bagong natutunan nung ginampanan ko yung role ni Mama Vicky. Okay. Naku, ito na. Dahil paulan na, nag-war na yung phone ko, unstable daw yung connection. Ano daw ate yung pinaka-nahirapan ka na scene? Hmm? Pinaka-nahirapan? Pinaka-nahirap. I think yung buong hospital scene kasi ginawa yun ng one day. And it really required focus. Yung talagang I had to kind of like isolate myself from the rest of the cast because I needed to just focus on the scenes na gagawin ko because yung chunk ng hospital scene na yun was one of the heaviest sa buong film kasi ang dami nang nangyari. So compounded na yung emotions din na bit-bit ni Vicky nung time na yun. So yeah, it's that whole yung hospital scene chunk. Anong favorite daw? Ano naman daw favorite scene sa Netflix? Mag-spoil. Actually, ayoko talagang magbigay ng mga, kasi baka may mga nanonood tayo dito na hindi pa nila napapanood yung Midnight Girls. Siguro yung opening scene, kasi it's something new, di ba? Parang for me, parang yung mga bagay na hindi ko pa talaga nagagawa before, they excite me. So, isa yun sa mga favorite scenes ko sa film, yung opening. So, kung napanood mo na yung Midnight Girls, alam mo kung ano yung scene na tinutukoy ko at kung ano yung opening scene na yun. Uy! Si Finn! Di ba si Finn yung nagtanong? Saan siya nag-send? Nag-send siya sa akin ng something, ng gift. Eh, di ba? Si Finn yung nagtanong kung kailangan niya na bang tigilan. Kung kailan tatapusin. So, Finn, hello, tapos na ba? Joke lang. Hi, Jubert. Ito. How do you manage multiple tasks while ensuring that the quality of your work remains high? Alam mo, I think may mga tao talaga na I think they just function din sa mga parang highly stressful environments. May mga taong ganun na they can actually multitask or carry out multiple tasks. So, I think it's for me, nakatulong yung training ko sa pagiging artista. Kasi contrary to what others believe na madali yung ginagawa namin, ang daming multitasking na nangyayari sa utak namin. Like, for example, sa isang scene, of course, you have to memorize your lines. Kailangan mong ibigay yung appropriate emotion for the scene. And then, you wait for your cues. Kailangan din na sensitive ka sa peripherals mo because dun manggagaling yung cue mo kung lalakad ka or aalis ka na sa scene. And then you have to be mindful also of your co-actors. So there's just so many things happening all at once. So parang sa akin sa case ko, it's really parang the training din na the training that I had for the past 29 years. And then, parang yung training na yun, na-apply ko na lang siya sa ibang aspeto ng life ko. But ideally, syempre, yung multitasking is parang, syempre, di ba, parang ang daming nangyayari. So, hindi ka talaga nakaka-laser focus. And naiintindihan ko na sometimes it affects the output or yung outcome ng trabaho na ginagawa mo. I think it's important na ikaw sa sarili mo parang alam mo kung if multitasking works for you or not.
Oh. Hindi ka pa ba daw inaantok? Alam mo, buti na lang tinanong mo kasi inaantok na ako. Totoo. Kasi nakita ko, oh my gosh, 10:08 na. Sige, last 2 minutes. Ayan. Kasi it's been a long day. So, ayun. And alam nyo naman ako na pag 10 o'clock na kailangan natutulog na ako. Pero yeah, oo. Kasi from yung mga ganap ko kanina, pag uwi ko, meron pa akong kailangang requirements sa school na kailangan kong tapusin before akong nag-live. So, nakita ko nga, oh my gosh, 9:30 na. So, ayun. Anyways, na lang tayo. Last 2 minutes and then magbababay na ako sa inyo. Magkikita po ulit tayo. I know biglaan na naman to. I didn't want to announce kasi because ang dami kong ginawa today. Hindi ako sure kung what time talaga ako makakapag-live. And like, yung last time kasi nangyari, I said na I was gonna go live ng 8 o'clock and then napag-intay ko kayo hanggang 9 because nanggaling din ako ng promo shoot ng time na yun. So I don't want to keep you guys waiting. So ayan, minsan magbibigla na lang akong susulpot or until na sobrang sure ako sa schedule ko, then that's the only time na gagawa ako ng parang event para i-announce sa inyo kung anong oras ako magla-live. Yan. So, last 1 minute. Okay. Ayan. So, for everyone na nag-join sa atin ngayong gabi, maraming salamat ulit for your time. You know naman that baka sabihin niya, parang weird niya na parang she always thanks us for your time. Parang like ko sinasabi yun. It's because parang sa akin, like, nandito kayo ngayon, you're spending time with me, and you're giving me something na hindi nyo na may babalik. Kasi once na lumipas na yung oras. So, you choosing to spend your time with me is something that I truly appreciate. That's why I always say thank you doon sa oras. Kasi mahalaga ang oras eh. Diba? Minsan hindi natin lang napapansin kung gaano siya kahalaga because we feel na we have so much time. But then I guess siguro when you are like, siguro parang mas nagmamature ka, you realize how important time is. So, pag So, magpapaalam na ako sa inyong lahat. Again, maraming salamat na pumunta kayo dito. Sinamahan niyo ako ngayong gabi. And I would like to take this opportunity sa lahat ng mga tao na hindi pa nasa more than 190 cinemas po tayo nationwide. Then give us a feedback kung paano yung Midnight Girls experience ang napanood niyo. You can always tag me on my socials. Ayan. Again, I just wanna say good night. Meron kayo sa mga utak ninyo, ipahinga nyo na yan, i-let go nyo na yan, deserve ninyong mapayapa. Tomorrow is another day. So, ingat kayo. Good night, Rin. Mwah, mwah, mwah.